Ngayon, para malaman naman kung ano yung status ng mga pa-order natin, syempre kailangan tingnan yan para ma-monitor nyo sino na ba yung na-deliver, sino ba yung ni-return kasi hindi na-locate yung address, sino ba yung mga nag-cancel, sino ba yung for delivery pa lang. Ayan. So para malaman yung status ng ating mga customers o yung transactions natin, o click lang ulit tayo doon sa left side sa navigation menu, customer. And then, customer orders. Yan. So, by default, ang status is naka-confirm order. Kaya walang data na nakalagay. Ibig sabihin, sa ngayon, wala akong order, wala akong transaction na ang status ay confirm order. Yan. Kaya, naka-no available data. So, ang gagawin ko is, halimbawa, adjust ko lang yung petsa, and then select all ko. Bakit all? Para lahat ng mga status, regardless kung ano man yan, lalabas kasi naka-all. Like halimbawa, meron akong kinancel kanina. Yan. Bakit? Andyan yung reason, change mode of payment. Okay. Ganito yung itsura. Cancel, naka-red siya. Kapag delivered naman, ayan, naka-green na siya. Kapag delivered na yung status, like for example, ito, delivered na siya ngayon. Then, pina-COD ko yan gamit yung JNT Express. So, kung ano man yung status, like halimbawa, pula kapag cancel, orange kapag na-return, kulay blue naman kapag for delivery na. O, nag-iiba-iba yung kulay. May color coding din yan, guys. I-monitor nyo na lang. Basta ang mga status ay ito, confirm order, packing, ship. Ibig sabihin, ship is on the way na o pina-deliver na, in transit na yan, delivered kapag natanggap na, returned. Ibig sabihin, hindi na-locate kaya bumalik sa branch natin. Canceled kapag cancel na talaga. Reship kapag pinadala ulit. Pending kapag kulang yung information. Unconfirmed kapag hindi pa bayad, hindi pa ma-confirm. And then RTS kapag return to sender kapag talagang bumalik na sa branch dahil ayaw natanggapin ng ating mga customers. So, yan nyo po i-monitor yung different status ng ating mga transactions.